Tinimplahan ko ng asin ko pong singsing, pamintita or bisexual, turmeric ang mata mo, samnida ni dasang galewang, kus this is paprika. Ayan, paprika, malamang. Di ba makakatakas tong mga to? Hanap pa tayo, be, dito sa may damuhan. Ay ano ba yan, nababa pa tong shirt ko ah. Yan yung tinatawag ni Ann Curtis na palakang pukid. Kung saan napaiyak siya nung nabanggit niya yon sa national TV. Ayan, ayun, 'di ba? Ganyan lang kadali manghuli ng palaka, lalo na kapag magaling ka talaga. Hindi mo na kailangan ng anumang equipments like pamingwit or whatsoever. Para lang 'yun sa mga baguhan at hindi marurunong. Kakamayin mo lang siya kasi 'yun naman talaga ang nararapat gawin sa mga palaka, kinakamay. Mag-iingat lang sa mga dudukutin mong butas, baka may mga nagtatagong king cobra na may galis. Pero sa part ko, wag nyo na akong alalahanin. Kasi bilang isang kabayo, sanay na ako dyan sa mga venom-venom na yan. Kasi ako yung ginagamit nila laging test subject para makapag-produce sila ng antidote. Tama ba? Di ba ganun yung ginagawa? Ini-inject sa kabayo. Correct me if I am wrong na lang, ha? Anay na napupuntahan ng usapan natin. O siya, uwi na tayo, B. Total, marami-rami naman na ito. Makakakain na ang buong pamilya nito ba? So, heto na. Lilinisan na natin. Roll VTR. Hello, welcome sa Kurt ng Mundo. So, nagpunta ulit ako dito sa may junk shop ng tito ko kasi bukod sa gustong-gusto mapasama sa vlog nitong mga pinsan ko, mayroong nagbigay ng mga palaka sa tito ko. Mga patang or palakang pukid. Yes, bigay lang po ito sa kanya ng isa sa kanyang mga magbubuti. Hindi ito binili, hindi ko rin hinuli. Acting-acting lang yung kanina, be. Masyado ka na namang bilib sa akin. Pero alam nyo, sa totoo lang, gusto mo ding hawakan, Axel? Maihian ka pa sa kamay. Pagkabigay niya nito sa tito ko, Diyos ko, ako naisipan nilang tawagin agad para iluto ko daw. Abay, syempre ako din naman ano pa bang gagawin ko dito sa Pilipinas kundi mag-vlog, di ba? Kaya ayan, dali-dali akong nagpunta dito. Ang dami nitong palaka. Higit 1 kilo siguro ito. Binebenta din kasi sa aming palengke itong mga palaka. At may kamahalan din to, no? Abot 300 1 kilo. Tapos pag malinis na yata, mas mahal pa. Nasubukan ko na maglinis nito nung bata pa ako. Pero ngayon, nakalimutan ko na. Kasi 7 seconds lang yung lifespan ng memory ko. Basta ang natatandaan ko lang, ginagamitan siya ng dapol sa paglilinis nito. So, sino pa nga ba ang tatawagin kapag hindi alam ang mga bagay-bagay? Ang lola natin, mga eksperto na yan sa mga ganito ba? Ikaw ba naman namumuhay na ng higit 80 years sa mundo? So sa simula, syempre pinanood ko muna yung lola ko kung paano siya maglinis. Alangan magmarunong naman ako agad dyan. So una niyang ginagawa, pagkakuha ng palaka, pipirit muna siya ng dapol. Yun yung kulay gray na nasa tabi ng paan niya. In Tagalog, abo or ash sa English. Hiningi pa namin yan doon sa may crematorium. Charot. Mga abo lang yan ng pinagsunugan ng kahoy. Ang purpose niyang abo ay para hindi siya madulas kapag binalatan mo na yung palaka kasi madulas ang balat niyan. So pagkahawak mo nung palaka, ganyan sa nakikita ninyo, hawak na ng lola ko, pipirit ka na ng kapirasong dapol or abo at yun yung ihahawak mo sa likuran niya. Saka mo na siya ikukonvict at hahatulan ng kamatayan. Yes, nakakaawa talaga guys, as in. Tapos pag naputol mo na yung Jolo Vega niya, saka mo naman nahihilain yung balat pababa para mabalatan. At lalabas na yung katawan niyang mukhang nagji-gym. Diyos ko, nakakabagbag naman ng konsensya ito. Kung di malakas loob mo, maaawa ka talaga sa palaka guys. But anyway, ganyan talaga ang buhay dito sa mundong ibabaw. Kabilang tayo sa food chain. Kaya if you are strong, you live. And if you are weak, you die. Kahit vegetarian ka man, may buhay din yung mga kinakain mong halaman. Living things din yan. Kaya wag nang ipokrito. Doon lang tayo sa realidad. So, nung napanood ko na kung paano, sinubukan ko na. Nung una, parang nakakurangat pa ako dyan. Yung mukha ko ba? Kasi medyo hindi pa sanay yung konsensya ko. Pero nasanay din naman ako. Nung nakadami-dami na ako ng mga kinatay ba? Ba't parang ang dami nating very young audiences na pasilip-silip dito? So, nung tapos na naming hatulan ng lola ko, yung mga palaka, kumuha na ng planggana at timba na may tubig yung tito ko. Kasi huhugasan muna namin habang tinatanggal yung mga naiwang bituka. Kasi dapat dyan, pag hugot mo ng Jolo Vega, sasama na dapat yung mga bituka nila. Kaso minsan may mga naiiwan. Minsan may mga hindi rin masyadong nahila na balat. So, dyan na namin yun aalisin lahat. Tapos hugas ulit para mawala yung mga dugo-dugo ba. Pagkatapos hugasan, akala nyo tapos na yung pagpapahirap natin sa mga palaka. Hindi pa, B. Kasi ngayon ay puputulan na siya ng mga kamay at paa. Matapos naming i-amputate ng lola ko yung mga paa at kamay ng palaka, hinugasan ulit namin, tapos ginamos na ng lola ko sa asin. Kailangan kasi siyang lamasin sa asin kasi bukod sa nababawasan yung lansa ng mga palaka, titigas din yung mga maskuladong katawan nila na mukhang babad sa gym ng 6 months. It means hindi na siya magiging madulas or slippery. Ay, ang tari naman ng lagayan nyo ng asin, nasa pitchil.
Pagkatapos malamas sa asin, hinugasan ulit ng lola ko ng 10 beses. Hindi, 2 beses lang. Hanggang sa mawala lang yung alat ba. Diba? Mandidiri ka pa ba dito? Sobrang linis na to, B. Mas malinis pa nga yata tong tignan kaysa sa pagmumukha ko ba. Maya't maya, pinalayas na ako dito sa junk shop. Bye everyone. Thank you for watching the shooting of my vlog. Akala ko dito ko lulutuin, B. Sa bahay na lang daw pala namin. Ayaw kasi nilang maaksaya ko yung gasol nila. Charot. Andun kasi yung mga sangkap ko sa bahay alangan dalhin ko pa dito, diba? Kaya ayan, nag-voluntary exit na lang ako sa bahay ni Kuya at umuwi na lang sa aming House of Representatives, dala-dala ang mga maskuladong palaka para lutuin. Magluluto lang, naka-shades pa. Hindi ko alam kung considered ba as exotic food ang palaka. Kasi bukod sa bubo ako, parang napaka-common naman na niya na kinakain, diba? Tapos binibenta pa sa palengke. Kaya di ko talaga ma-figure out. Pero kung para sa akin lang, maihahalin tulad ko na rin talaga siya sa kagandahan ko. Exotic. Gusto ko talagang mawala yung lansa niya, B. Hindi naman siya malansang malansa, pero mas malansa pa siya sa manok na nabibili natin. Siguro kasi lansa niya yung native na manok, ganun. Kaya ayan, bago ko lutuin, pinigaan ko muna ng kalamonding. Tapos nilagyan ko ulit ng asin ko pong singsing. And then, nilagyan ko din ng turmeric ang mata mo. Kasi ang dami kong nabili nito sa Saudi. Isa din kasi ito sa mga ginagamit na spices. Pantanggal ng lansa sa mga Arabic and Indian foods. Ginamos-gamos ko lang para manuot sa mga muscular system nitong mga babad sa gym na palaka. Tapos, hinayaan ko munang mababad for 10,000 seconds. Bahala ka na mag-convert. Habang nakababad sa presensya mo, yung mga palaka, nagsibak na muna ako ng kahoy bake. Madami naman kaming nasibak na panggatong. Trip ko lang, bakit? Parang magmukha akong masipag sa vlog. Okay na yan, for the content lang naman kaya ako nag-video habang nagsisibak. Medyo may trust issue talaga ako guys doon sa lansa nung palaka. Kaya gusto ko talagang gamitin lahat ng mga pwedeng pampatanggal ng lansa na available dito sa amin. Kaya ayan, nagpunta ako dito sa may ilog para kumuha ng tangaylad. Habang paalis na ako guys, bigla ko bang naulinigan na may tumawag sa pangalan ko. Oliver, ganun. Nagtaka ako at the same time natuwa na rin kasi feeling ko may nagkakagusto na talagang engkanto sa akin. Dito sa may ilog namin, sana siya na yung forever ko talaga. At feeling ko magtatagal naman kami kasi malapit lang sa bahay namin. Tapat lang, so hindi kami LDR, diba? Pagkatapos ko malinisan yung tanglad, nag-start na ako maghiwa ng mga sangkap. Bawang, luya, sibuyas at tanglad. Habang sinasalin ng nanay ko yung bagong biling mantika. Yun lang naman. After ko i-marinate yung mga palaka, hinugasan ko siya ulit. Oo, iwan ko ba ba't ganun? Take note, ilang beses pa yan hinugasan ng lola ko, ha? Mas malala pa pala ako sa kanya. Pagkatapos kong mahugasan yung yung palaka na na-marinate na, hinati ko siya sa dalawa kasi nga 2 putahe yung gagawin nating luto. Unahin natin itong madali lang lutuin. Tinimplahan ko ng asin ko pong singsing, pamintita or bisexual, turmeric ang mata mo, samnida ni dasang galewang, kus this is paprika. Ayan, paprika, malamang. Dinikdik na wangba pero konti lang kasi may garlic powder naman na itong ilalagay nating crispy fry. Konti lang nilagay ko, pampabango lang ba, tsaka pampakrispy kasi naglagay naman na tayo ng pampalasa. Ngayon, paparlangan ko na po yung dalikan. Kapag kawayan yung gamit nyo, na panggatong, dapat nakatihaya yung posisyon ng mga kawayan. Pasalo siya para hindi ka daw agad maubusan ng pera. Ayon yan sa sabi-sabi ng mga naniligaw na engkanto sa akin dati. Diba? Ang galing ko mag-blow. Ilagay ang mantika, madami kasi nga magpiprito tayo. Hindi naman tayo magigisa lang. Ayan, mainit-init na. Okay na to, bih. Ilaglag na natin ang mga palakang bukid. Hayaan lang natin yan hanggang sa mag-brown yan motion. Tumatalsik siya guys, ewan ko ba. Kaya habang sinusong-roll ko, ayan, kumuha ako ng pananggalang. Medyo tostado na yung hello from the other side niya, kaya pipigarin ko na. Muntika na siyang apogik kasi ang lakas ng apoy, kaya tinanggal ko na lang yung kawali sa dalikan bago ko hanguin. At ayan, luto na po ang ating unang putahi, ang fried frog. Parang ang pangit pakinggan, no? Fried prince na lang kasi mayroong frog prince, diba? Ngayon, sa pangalawang putahi na tayo, binawasan ko lang yung mantika kasi magigisa na tayo para sa adobo. Inuna ko ang bawang, sunod naman ang sibuyas, tapos ay luya, and then tanglad, at siling labuyo. Tig 5 seconds lang dapat yung interval nila bago isunod yung isa. Pag lumampas ka sa 5 seconds, sorry.
Maganda sa mga exotic foods talaga ang maanghang. 'Di ba? Kung pansin nyo sa mga kumakain ng exotic foods, like sa Thailand, China, ganyan, dinadamihan talaga nila ng sili. Nung nagisa na ng maigi yung mga sangkap, inilaglag ko na ang patang or palaka. Tignan nyo yung mga itsura nila, oh, parang mga bullstar. Gisahin lang yan ng maigi hanggang sa magmistulang kumakapit na yung laman sa kawali. Parang ganyan. Lagyan ng pamintita, dato puti na toyo, oyster sauce, konting turmeric lang. May nakita akong dahon ng laurel, so nilagay ko. Bakit ba? Hindi ko alam kung tama ba itong nilagay ko na pampaasim. Nagpiga ako ng kalamansi sa halip na sukang paombong. Nilagyan ko konting tubig kasi tuyot na siya talaga. Inantay ko lang matuyuan. Tapos okay na. Lutong-luto siya, B. Humiwalay yung mga laman sa buto nung palaka. At ayan na, finally, after all the stops and starts, we keep coming back to this two hearts. Tikman na natin. Unahin ko itong prito. Gusto ko tong leg kasi malaman. Tostado yung pagkakaprito ko, kaya nakakatakam siya kainin. Nakamanok lang din. Wala mang pinagkaiba sa pritong manok, oy. Pareho lang ng lasa ba? Dito naman tayo sa adobo. Pwede na. Pero mas masarap daw to pag may gata, sabi nila. Masarap siya ulamin sa kanin. Pero mas bet ko pa rin yung prito. Medyo nakakailang lang nakainin kapag iniisip natin na palaka. Pero kung sa lasa lang, Diyos ko walang pinagkaiba sa manok. Parang mas mananampa nga yata ito eh. O siya, tama na, baka maubos ko pa. Dadalhin ko pa kasi to doon sa junk shop. Kinagabihan, nung kinamansirungatan, ganon. Tama ba? Basta nung papadilim na, mansirungat kasi tawag sa amin dito. Nagpunta na ako dito sa bahay ng tita ko sa may junk shop. Habang kanina pa natatakam si Vincent. Kakain na yan. Pahiya-hiya ka pa. Dadampot ka din naman pala. Axel, gusto mo din? Kaskasyo ugawad si kayo. Ipipili yung lanang sagto gabay. Tapos tinikman din ng tito kong so for OA kung makareact. Malanam. Tapos si Mike Ronel din daw kasi pirawat niyang makita sa vlog. Mayat maya dumating na yung lola ko. Pinasundo pa namin talaga sila doon sa bahay nila. Kasi hindi pwedeng di nila tumatikman sila kasi naglinis nito, B. Sa totoo lang, hindi to pwede sa kanya lahat. Yung prito hindi pwede kasi matigas. Di na niya makagat. Itong adobo naman, mas lalong hindi pwede kasi maanghang. Bawal kasi sa lola ko kumain ng maanghang. Sabi nung doktor niya na si Palisok. Pero dahil nga sa naka-vlog, binibidyohan ko siya. No choice siya, B. Siya, sige na, okay na yan. At baka lumamig na tong bahaw. Maraming salamat po sa panonood. Muli, ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy and contented.